na ang pagkaya iba lang po nila talaga yung head sculpt, yung head po, and then yung paint, yung kulay po. At the same time, yung spoiler sa likod. Yung ito pong spoiler na to. Itong spoiler na to. Mas maliit po ang spoiler na ito. Yung kay Drip po, kung napanood nyo po yung ating review yesterday, makikita nyo po na medyo malaki po yung kanyang spoiler dito. Ngayon, i-close up po natin so that makikita nyo po yung mismong details po ni Blur na napakaganda po niya. Kung makikita nyo. Ito pong kanyang bang-bang, kanyang gun ay hindi na po yan ang original niya dahil nung na-avail ko po itong toys na to, wala na po siyang kasamang weapon. Kasi dahil mas matagal na po yung toys na to, wala ka na po makukuha na sa market ng ganito. So, kahit na po sabihin natin na second hand at luma na po siya, halata naman po, nakikita niyo po yung meron na pong rush yung kanyang pin dito. Pati ron, ay inano ko pa rin po. Inabil ko pa rin kahit na hindi na siya complete. At importante po, yung main figure po ay wala pong damage. Actually, wala po siyang damage kung titignan nyo. Na maganda pa po ang condition niya. Although ages na pero okay pa rin. Tight pa rin yung kanilang mga joint at nagro-roll yung kanyang gulong. Ganun po ang maganda sa mga figure. At syempre, kasi kung meron kang figure na si Drip, kailangan meron ka rin magkaroon ka rin ng Blur kasi kumbaga same mold sila eh. Kasi mahilig po ako sa ganun eh. Na-amuse po ako pag nakakita po ako ng mga ginagamit uli nila yung mold sa ibang karakter na gumaganda naman po. At saka itong personality po talaga ni Blur, kung talagang earth mode siya, ito po yung pinakamagandang card na talagang masasabi na tugma sa kanya kasi yung pagka-aerodynamic ng sasakyan na to ay napakaganda. Napakaganda po ng sasakyan nito kaya pagka siya nga naman ng ganitong car mode niya talaga masasabi natin na talagang angkop na angkop sa kanya. Although makikita niyo po talaga yung ages na meron na po sa mga konting gas-gas sa paint pero anticipate po natin yan dahil toys po to. Normal na lang nagkakaroon ng ganyan yan dahil napaglalaroan at nahahawakan natin. Ang kagandahan lang po sa mga ganitong mga ages na to, nung lumabas po itong mga generation na to, yung pagka-plastic po nila. The type of plastic they use ay napaka-top po, napaka-durable. Kumbaga, kaya masasabi natin na panalo pa rin. Kaya yung mga ibang nagko-collect ng Transformer, yung mga generation line at saka yung mga iba pang line ng Transformer basta yung mga old ones kinikip talaga nila kasi aside from the kumbaga nostalgic sila sabi nila o kaya may mga memories na ang maganda po yung talaga quality po nila yung mga quality ng kanilang ginamit na materials ay talagang superb masasabi natin na napaka-good not like ngayon po dahil karamihan po ay nagko-cost cutting na mismo ang manufacturer na Hasbro, yung ibang mga figure po ay masasabi natin medyo bumaba rin po yung quality ng kanilang pagka-plastic. At the same time, yung mga deluxe po ng unang lumabas ay malalaki po kumpara nyo po sa mga deluxe ngayon. Yung mga deluxe po ngayon talagang lumiit kasi nag-base na po sila doon sa Studio Series na scale. Yun ang pinagbasihan na nila. So, pwede pa rin po naman na gamitin sila mga karakter na to na isama doon sa mga toy line na yun. Kaya lang, manonotice nyo lang na konting may pagkatangkad lang konti sila. Malaki sila ng konti, lumaki yung gulong, siyempre dahil lumaki sa sasakyan, malaki yung gulong nila, malaki sila ng na kaunti doon sa mga masasabi natin na mga bago ngayon. Pero siyempre, kung tayo tumitingin sa quality, ng pagka-plastic so panalo po talagang sure win po ang masasabi natin na mga po ngayon yung sinuunang Transformer na nakikita natin na na-avail natin kaya yung mga nag-collect po ng mga ganitong klase ng toys ay hanggang ngayon po kinikip po nila yan kasi alam nila na